Hello guys! What's up? Happy New Year sa inyong lahat. Medyo late yung upload natin pero itong video na ito ay update sa na-aksidente nating Ford Ranger Sport Next Gen. Pag-usapan natin kung gaano katagal dumating yung parts at kung gaano katagal na ayos, magkano yung covered ng insurance at magkano lang yung binayaran natin. Tsaka ano ba yung mga dapat na alam natin pagdating sa claim ng insurance. Kasi minsan kung hindi tayo magtatanong or magbabasa ng insurance policy natin, hindi nila ito sasabihin sa atin. Ngayong December 3, 2024, yung schedule natin na dalhin si Tisoy sa Ford Cainta para sa kanyang repair. Actually, pangalawang balik na natin to kasi hindi tayo pwede ng walk-in. So, kailangan talaga may appointment pag sa ganitong services. Today, papunta tayo ng Ford Cainta para ipaayos yung ating nabunggong Ford Ranger Next Gen. So, mabilis naman yung pag-claim ng insurance natin, no? Very responsive naman sila. Ang kanilang recommendation, palit ng pinto. Dalawa guys, itong left driver side tsaka yung left passenger side. So papalitan niya ng pinto guys. Hindi lang siya basta i-repair, so palit agad ng pinto. Later on, pakita ko sa inyo kung magkano yung total price ng insurance natin. Umabot siguro ng 150,000. Kasi yung kada isang pinto is 41,000 eh. Probably sana maayos ito ng within 1 week, no? So mamimiss din natin si Tisoy. At ang hirap din mag-drive guys kapag may tama yung sasakyan natin. Parang nakakailang mag-drive. Parang pinagtitinginan ka. So at least ngayon panatag na yung loob natin na maayos siya. Ang babayaran ko lang dito is yung participation fee na 2,000. So yun ang ating babayaran. Ito guys, malapit na tayo sa Ford Cainta. Ang appointment natin is 1:30 PM. Umaga tayo nakarating para mas sure na masikaso nila tayo. Wala tayong magagamit ngayon, no? Kapag iniwan natin si Tisoy. Yan yung problema kapag na-aksidente. Wala tayong gagamiting sasakyan. Sabagay, may Aerox naman tayo. So yun na lang muna ang gagamitin natin papunta sa work. Ito na guys, ayan na. Isa pa sa masasuggest ko, basahin natin ang insurance policy natin. Kasi sa insurance policy ko, covered ako ng loss of use na 1,000 per day for 10 days. O diba, sobrang okay nun kasi wala tayong magagamit na 4 wheels. So pwede tayong mag-grab basta send lang natin yung receipt sa kanila at i-reimburse nila yon. Kasi nung first year nito, nagkaroon din ng gas-gas, pinagawa ko sa kasa. Pero hindi ko alam yung loss of use, hindi rin nila sinabi sa akin, kaya hindi ko nagamit. Kaya i-confirm nyo yun sa car insurance nyo guys, in case na mangyari ito sa inyo. Ngayon, dito natin malalaman kung gaano ka-available yung mga parts ng Ford at kung gaano nila katagal maayos. Kasi yan din yung mga question ko sa utak ko before ako bumili ng Ford. Expected ko dito at least a month bago siya maayos. Lalo na at pinto, hindi naman siya as usual parts ng sasakyan na wear and tear, na pinapalitan at kasama sa maintenance. As per service advisor natin, 15 days lang maximum para maayos ang car natin. Hindi ko ine-expect yun, napakabilis na nun. Pero malalaman natin yan kung totoo nga yung sinasabi nila. Tinanong ko yung service advisor kung gaano katagal dumating yung parts. Ang sabi naman niya, bukas daw pwedeng dumating na at available ito sa planta. For your information na rin, meron silang planta sa Laguna, kaya hindi tayo magkakaproblema sa parts. Kaya kung bukas yung delivery, most probably wala pang 15 days magagawa yung car natin. Nakasabayan pa natin si Christopher Martin dito, napaka-pogi at napakabait pa. Nagpapa-maintenance naman siya ng kanyang Ford Territory. 2,000 years later. This is it guys, nagawa na yung sasakyan natin, papunta tayong Ford Cainta for pick-up. Ang bilis, 9 days lang na-repair na siya. Ayan na si Tisoy, grabe, ang pogi ulit. And before ko nga pala dalhin yan dito, no, naglagay ako ng marking sa mga doors para ma-check ko later kung pinaltan talaga yung pinto. Sa wakas, mauuwi na natin si Tisoy. So nag-spot checking ako, no, tinignan ko yung mga markings ng pintuan. At hindi ko na nakita yung markings na nilagay ko. So meaning, bagong pinto ang nilagay nila. Nakauwi na rin agad tayo ng bahay and i-check ulit natin kung tama yung pagkakalagay ng mga pintuan, kung nasa tamang aligning. Etong stepboard din pala, ni-replace nila ng bago. So check natin yung ilalim kung bago talaga, no, para makita natin.
Ayan, kung mapapansin nyo, napakalinis ng ilalim compared dun sa kabilang side. Sobrang saya ko kasi na-replace yung mga parts na kailangang palitan. Yung mga pintuan at stepboard na na-damage, pinalta na nila ng bago. Yung luma kong pintuan may dimple na rin na maliit yun eh. Kaya I'm so happy na napalitan. Kaya very satisfied naman ako sa services ng Ford. Bukod sa andyan agad yung mga parts na kailangan mo, ang bilis din nilang gawin. Kasi imagine nyo, 9 days lang, nagawa na nila agad yung sasakyan. Makikita nyo rin na parang walang nangyari. Kasi kung nakita nyo naman nung in-upload ko yung accident ko, hindi ko masasabing minor accident lang yun kasi 2 pinto yung na-damage. Tsaka nagkaroon pa yan ng mga UP dito sa loob. Kaya malaking bagay talaga yung may insurance yung sasakyan mo, lalo na kapag brand new. Sakto, renewal ng car insurance ko this Feb. At second PMS ko rin yun, so gastos na naman to. Nice. On my next video guys, update ko kayo kung magkano ang gagastusin natin sa aking second PMS. Shoutout nga pala kay Kuya, naka-Ranger Next Gen din natin. Sinauli niya kasi yung nahulog na laruan ng anak ko. Sayang, nakalimutan ko tanungin yung pangalan, pero nanonood din siya ng mga video natin. Maporma yung kanyang Ford Ranger XLT. Magaling ka rin pumili ng sasakyan, sir. So guys, sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Sa mga nagtatanong regarding dun sa parts availability ng Ford, nasagot ko naman dito at based to in my own experience as a Ford Ranger owner. So hanggang dito na lang guys. Ride safe. God bless. Bye!